Buti lang recording na. Kaya ulitin ko, may nakikinig pa kaya sa atin. Tagal nating nawala. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Recording in 3, 2, 1. Welcome to Year 6 of Architox Podcast, the longest and still running info comedic show. Listen na! We are live, folks, and we ain't shit. This is the original Architox Podcast. And the longest and still running info comedic not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang Bang Drone Strike, ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at sa mag-Arky. At pwedeng nakikinig, natutuwa lang kayo sa amin. Tara, roll call tayo. Chay! Hello! At nagbabalik. Oo. Tagal natin nawala, no? Parang the whole July, no? Hanggang August, wala. Inform ko na lang rin yung mga mga naghahanap, nagtataka kung bakit. Oo. Na-ICU kasi ako. Oo. Sino kinita mo? ICU eh. ICU. Na-ICU kasi si Chay. So, kasi nag-aabang lang ako ng message kasi. Kasi medyo na-busy din ako. Tapos nung malaman ko na, yun nga, nag-message sa akin si Chay na, kung kamusta na ba? Nagulat ako na sinabi niya na ICU siya. ICU ako eh. So, kasi parang 1 week ako nagka-pneumonia. Tapos nag-antibiotic naman. Tapos nung tinigil, hindi pala siya completely nawala. So, bumalik siya after a week ulit. Tapos, kumbaga walking pneumonia. Kumbaga hindi ako nanghihina, hindi ako Kaya lang after ng dialysis ng Friday, bigla ako nahirapan huminga. So sabi ko, asthma attack. Yun yung time na sinugod ka na? Hindi pa. Hindi pa? Pag ako nag-nebulize, ang nangyayari kada nebulize ko, nare-relieve, kaya lang bumabalik. Tapos konting kilos ko, napapagod, hinihingal agad. Kumbaga magbibihis lang ako. Hirap na kumbaga shortness of breath na. So, tinis ko yung 2 araw. Tapos nung pangalawang nung linggo, sabi ko parang iba na talaga to kasi yun nga, konting kilos lang. Kasi hindi siya na-relieve ng nebulizer. Kahit na pati yung yung inhaler ko. So, nung dinala na ako sa ospital, ang findings, may pneumonia ako na trigger yung asthma. So, yung asthma, since hindi na-oxygenate yung heart, nagkakaroon na heart failure. Ha? Oo. Nag-heart failure ka? Oo, heart failure. Serious? Kumbaga, yung pump niya, mahina na. May part na siya hindi yung nagpapump na maayos. So, ibig sabihin, bawal ka nang magalit, bawal sa'yo sobrang saya. Ay lang siguro dun sa sa incident. Pero okay ka pang, pwede ka pang ma-stress. Na-stress pa rin ako. Sabagay. Di ba? Baga binalik yung mga marami kong medications ulit sa heart. So, syempre kaya nga tinanong kita kanina kung itutuloy pa ba natin yung podcast kasi nga medyo late na, baka kailangan mo magpahinga. So sabi mo, kaya pa naman. Oo, kasi dialysis ko ganito oras eh. At ako masyadong natutulog sa dialysis. Pag natutulog ko, alam mo, pag natutulog ko, nag-jolt ka, parang nagugulat yung nalalaglag. Hindi ako pwede gumalaw kasi pag nakakabit sa machine. Kasi pag gumalaw ka, ma-distract yung flow ng dugo. So, iniwasan kong matulog. Yung mga iglip-iglip ba? Oo. Okay. So, hindi ka na pala pwede sa mga ganun ka. Kasi ako yung di ba? Ako nga masandal tulog nga ako, di ba? Oo. Hindi masama daw yun, yung ganun.
najo-jolt ako eh. Oh, ano yun eh, ang tawag doon? Hindi necro. Parang yung may pilya yun eh. Na konting sandal lang sa tulog. Kasi O, ano no? hindi ka pwede mag-drive. Ay, hindi na. Sa drive okay naman. Basta alerte utak ko. Basta ang Pag utak ko na, basta pag nakaramdam ako ng boredom, yun na. Basta ma-bored lang ako. Masandal ako bored. Baya tulog na ako maya-maya. Sa mga ano, sa mga waiting sa mga ano, sa mga hospital, ganyan. Tulog kaya kagad ako. Lalo, kaya kasawa ko, kapag kunyari nagsisimba kami, alam niya pag bored ako eh. Kasi nakatulog ako sa simbahan eh. nec, narcolepsy. Yun tawag doon, narcolepsy. Hindi naman yung ano, basta ano lang basta yung ano lang, basta pag naboboard ako, nakatulog kagad ako. Pero sabi kasi nila masama daw yun, yung bigla kang gigising, Oo nga. kasi parang may jolt daw ng sa heart mo na, Ako ganun talaga, nagigising kahit na natutulog lang ako. Nagugulat nga yung minsan yung nurse, nagugulat sa akin. kaya ka Pag lang, nagigising, ikaw ka ganun. kaya ka nagtitwitch, uy. Kaya ayaw nilang patulugin. Hindi kaya dahil sa ano yan, sa, awan ko, katandaan o ano. Kasi Hindi. syempre, Tingin ko sa pagod. Sa pagod. Saka pagod yung, na, no. tingin ko psychological din eh. Parang masyado maraming inintindi. Hmm. O siya pang iniintindi, marami din ako pinag-iisip ngayon. Ang iniisip ko ngayon, gastos, naiinis ako. Which is tama sila ano eh, tama sila Ron Pump. At saka tama din si tawag doon, si JC. Na once na bumili ka ng camera, gusto mo na bumili ng mga lens. Oh, Kasi hindi lang lens ang gusto kong bilhin, parang gusto ko rin bumili pa ng isa pang camera. Sabi ko parang, ano man nangyayari sa akin? bibili ka ng stand, tapos bibili ka ng strobe. Actually, meron akong stand, pero hindi siya stand up pang ano, yung pang professional na stand. Marami akong ano dito, marami akong stand dito sa bahay. Oh, O mga minanamana ko lang sa ano, sa mga kakilala ko dito. Pero hindi siya mga professional stand na katulad nung yung merong ano, yung pwede mo i-adjust yung ano, yung may pivot siya. O wala ko. okay na yung mono eh, monopod. Para Hindi, madaling dalhin. hindi, actually meron ako noon. Marami akong monopod dito. Oo, yung mga Meron akong monopod na automatic self ano siya, yung kusang bumubukas pag inano mo sa lupa. Oo. Meron ako noon, saka meron ako yung manual noon. So, at saka yung monopod na yun, pwede siyang pang ano, yung pang vlog, pang selfie, ganun. Pero di ko na siya, Strobe. Bili ka ba strobe? ano yung Strove? Di ko alam yun. Yung flash, malalaking flash. Ay, hindi. Parang, kasi sa camera ko naman, meron na siyang, ano, meron siyang built-in. So, Ayun nga, I kasi think, hindi, pag nalalaman mo kung pag may mas malaki pa, sasabi mo, putya, mas maganda pala yun, bibili ka na. yun lang. Kumaga, di ko pa na-dive in masyado yung camera ko, pero, more on, ano ko sa, Sising mong gano'n, no? Dito yung flash, nakaganyan ka lang. di actually kasi yung ano, yung camera ko, hindi ko pa masyadong ginagamit. Kaya tingnan mo, wala pa akong masyadong pinopost. Kasi Kasi pang ano, parang ano sa akin, ang street photography, kailangan meron kang ano galake eh. Yes, oo. Lakad. Lakad. O tamad ako eh. Yun nga. Di magano ka na lang. Landscape. Kung gusto mo, para justified yung ano mo, yung lens mo, yung mga zoom lens mo, na mamahalin, para justified, ano ka, mag-birding. Mga ibon. Walang ano yung ano, walang ano yung ano ko, yung phone ko. Ay, yung ano ko, yung, wala siya pang bird. Kasi merong Kaya sa, nga, bibili ka nga. meron naman akong meron naman akong tele lens, yung mahaba. Meron naman ako noon, pero so far, di ko siya ginagamit.
Kaya nga para justified nga yung lens buying mo eh. Parang gusto ko yung sinasabi mong prime lens eh. Parang, Okay din yung prime lens. Kasi pag oh, yun talaga pag street photography, prime lens ang the best. so far But kasi yung sa akin, pag ano, nag-landscape ka, hindi ka makakabili ng maraming lens kasi pancake lang, okay na eh. kaya nga, Sa landscape eh. So hindi justified. Kung gusto mo, para justified ka talaga, kung may gusto mong prime lens na malalaki, sports, yan ang gawin mo. Sports photography. hindi, yun nga, pero yung camera ko kasi hindi naman siya, kasi entry level lang naman siya ng mirrorless camera ng Olympus. So, parang siya, hindi pa siya ganun ka ng sa sports o sa mga actions kasi di katulad ng mga Sony's Oo. mabilis ang autofocus, di ba? Chay, wait lang, Chay. Ano ko lang anak ko lang. Sige. Ayun. Kaya yung nga, sa autofocus talaga yung Sony for me. Pero wala kasi akong fuck you money pambili ng Sony Sony tawag ito, Sony Hmm. camera. Yung anak ko rin, pangarap din niya yan eh. Alpha eh. Kasi Ha? hinanover, yung Alpha, Sony Alpha, Ah, hinanover ko kasi sa kanya eh. Kasi course niya yun eh, sa MMA. hmm. Hinanover ko sa kanya yung XT100 ko. Sabi, di pa pwede sa akin to kasi ano eh. Nagsushoot sila ng fashion, nagsushoot sila ng tao nito, ng movies. Hmm. So, ang gusto niya, Canon. Sabi ko, okay din naman Canon, pero mas maganda pa rin Alpha. Kaya sabi ko, ganito gawin mo. Pag graduate mo, trabaho ka agad, yun ang unang mong bilhin. O yung pag-ipunan mo. Oo. Hmm. Kasi yung camera ko, yun na yan. Hindi na ako mag-upgrade. Kasi ako parang may dalawa pa akong iniisip na kamerang bilhin eh. So, try ko pag-ipunan. Parang gusto ko kasi mag Fuji X100 F or 6 eh. Pero sobrang mahal. Sobrang Yung ano, mahal. T. Ha? Kahit yung T. Yung Second hand. yung T okay naman eh. Hindi, yung mga titignan ko second hand pero grabe ang mahal naman. Grabe mahal. Yun nga, maganda kasi, yun lang maganda sa sa Fuji. Para kang ah, Investment. hindi siya masyado bumababa yung price. Kaya nga, visit na yan. Meron ako, ito, papadala ko sa'yo. May camera ako. Hmm. Lahat yan working. Kaya lang wala naman ang film. Ayun lang kasi gusto ko sana mag-dive in sa mga ganyan film pero problema kasi di pa ako ganun kumbaga syempre wala ako sa Pilipinas kung mag-iipan ako ng ganyan sa huli ako din mahihirapan eh. Oo nga. Nakita na ako ng ganito. Marami niyan sa Hong Kong. Oo, marami dito nga meron din eh, pero may din medyo pricey din, medyo pricey din. Ang Pero naghahanap ko Rolleiflex eh. Kung may magbebenta sana, good condition na Rolleiflex. sana tumingin ka sa carousel sa Hong Kong, meron yan. Tapos, mahal pa yung pamasahe. Hindi pa yung masahe mo. Kaya yun. Ayun, ano muna tayo, Chay, kasi syempre, matagal tayong nawala, no? Syempre, maghanap tayo ng
ng isang rant. Hindi naman tayo nabubuhay sa rant. Diyan, Sarap. diyan nabubuhay ang architects sa rant ng mga tao. De, ano rin pala, may mga kwantos tayo sa radio na mga anak nila na ganun na tayo kananda. Kasi yung mga anak nakapasok na rin ng architecture. Wait, Mga ano, anak, no? Again? mga anak ng kaibigan natin mga kaibigan natin iko-congratulate ko lang na nakapasok na sila ng Congratulations architecture. talaga. Oh, congratulations, simula na yung paghihirap nyo. Simula na yun nga, sinimulan nyo yan, bahala kayo. Pero sana yung mga estudyante na at least, kasi kami naman dito, ika nga, hindi kami masyadong kumbaga yung mga pinapayo namin is based on our experiences at sa mga nangyayari sa amin. Hindi kami yung we don't di ba? Sige, kunin mo yan, maganda yan, ganito maging buhay mo. Pero hindi. Totoo kami kasi alam ko meron ako nakikinig ako ng ibang podcast na ganun eh. Na medyo sabi nila yes. Kasi sa atin, we say the reality. Di ba? Kasi yun talaga yung tatahakin mo. Di ba? Sige, simulan natin. Sana hindi ko pa nababasa to, no? Pero, check, kung nababasa ko, pakisabi na lang ha. Parang lang saglit, nainis ako, nai-stress na din ako sa project. I joined this company as an apprentice, and I'm under project manager supervision. Parang ayos yun ha. Apprentice ka tapos manager supervision kagad yung mo. Kaya nga, Hindi ka sa drawing. Diba kasi ikaw, Chay, ha? nakakasar pa siya. Hindi nyo ba alam kung gaano kahirap ng documentation, production? Kaya nga, tapos dumiretso sa managerial supervision. Grabe, no? So I was brought into this project as an apprentice and our PM was almost always on site at first. But in the last couple of months, iniiwan na lang ako doon na mag-isa. So as an apprentice, I am still depending on him and still assuming authority. Pero sometimes I do take initiative to get things done. The client always find me on site, so ako lagi tinitira, pinapagalitan, kinukulit. I'm trying my best to handle things on site. Pero as a rookie in this field, ang dami ko pa talagang lapses. Coordination, leadership, quality control, management, etc. Siyempre ganun talaga, no? Kasi ikaw Chay, naranasan mo pa yung iniwanan ka nung parang yung nagsusupervise sa'yo na isang meeting? Kasi busy siya, kailangan ikaw yung umattend sa meeting ng Hindi pa. sa client Kasi ako, naranasan ko yon. Kumbaga, meron kaming ako yung humarap sa client kasi wala yung pinaka-boss namin, then wala yung nagsusupervise sa akin. So ako yung pumunta. So ang payo lang sa akin nung architect ko is lahat ng nasa minutes, itatanong kasi ulit yan. Oo. So binigyan ako yung mga heads up, tapos yung mga hindi ko alam, noted na lang ilalagay ko. Ay sinabi niya sa akin. Kasi talaga yung meeting with the clients and yung mga contractors, yung mga mga subcontractors, talagang yung mga parang alam mo yon, parang kinakain ka ng buo sa lupa. Pero for me it's a good training kasi diyan mo susubukan yung pagiging paano ka dumiskarte o yung mga white lies. Paano magpalusot? O paano magpalusot. Ayun yung doon ako kaya magaling ako magpalusot eh. Dahil sa ganyan eh. Natutunan ko yun eh. Kaya mas okay yung ginawa sa'yo. For me ikaw Chay, ano masabi mo sa sa ginawa sa kanya na So, pinaako sa kanya? laban lang. At least andyan,
coordination na or sa coordination stage ka na. Oo. Coordinate mo yung Kasi just, kumbaga ano lang yan yun nga, proper coordination yung kung paano ka lang mag-coordinate ng bagay-bagay doon sa site. Kung ano yung sinabi nito, sasabihin mo doon sa isa, kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung sinabi ng architect. kasi Ang pero ano eh, meron siya, nag-initiative siya eh. Ang ano lang kasi doon, baka inaano niya kapag pinapagalitan siya, syempre talagang papalpak ka. Pero ang ano mo doon, pag pinapagalitan ka ng ano, hindi mo fault yon kasi Oo. inano mo lang, Coordinate mo rin, pagalitan mo rin si architect. Tama. di kasi pupunta dito architect eh. Hindi actually kasi ano eh, hindi actually kung si architect is a leader, iti-take niya yung ano, fault na yun. Pero pag boss siya, isisisi niya sa yun. Kasi kung ba't ka pa nag-iisip ng ganyan eh. Di ba? Saka syempre, sa ngayon, madali na yung communication. Pag merong mga ganyan, it's just one text or one call away, di ba? Oo. Di katulad dati, nang hirap ng ano, communication dati. Talagang ma-meet pa si kung sino yung kailangan, kung kaninong source yung tatanungin mo. Oo. Hintay mo dumating. Pero ngayon, mabilis na lang. Di ba? Kaya yung mga kagandahan din ng technology ngayon. Kasi ngayon, ang dami mo naman, wala ka ng palusot na hindi mo nasabi kay architect. Kasi ang daming ways. Pwedeng tumawag, pwedeng text, pwedeng sa messenger, pwedeng tawag doon, pictures. Kasi nga, ngayon ang pictures, grabe. Grabe ang send ng ano, information niya sa mga picture. Minsan, picture na lang isasend mo kay architect. Sir, paano ba yung ganito, ganyan? Papakita mo lang, ganito diskarte dyan. Di ba? Tapos, ang ano doon, drawingin lang ni architect yung picture na sinend mo. Di ba? Gano'n na lang ano ngayon, kadali ngayon. Saka dati yung mga tag doon yung mga PDF na yan, di pa natin ano yan dati, no? Yung PDF sa atin is pang send lang. Pero ngayon ang PDF pwede na siyang gamitin sa pagko-comment sa lahat. Kumbaga, di katulad no na pag pinasa mo lang, ipiprint mo lang tapos saka ka magko-comment. Tapos ipo-photocopy mo para gagawin mong PDF file tapos isesend mo sa client. Kumbaga, mamanu-manuin mo. Pero ngayon hindi na. Kumbaga, ang technology pwede na rin yung Photoshop eh. Di ba? Mismo doon sa PDF ka na magma-markup. Oo, doon na rin. Saka ngayon kasi nga kasi parang ngayon bihira na lang magbigay ngayon ng ng physical yung actual file ng AutoCAD or ng Revit eh. Kumbaga ang binibigay mo na lang talaga is PDF file na lang para safe yung drawing mo na nasa inyo. Kasi ganun yung ginagawa ngayon. Di katulad noon pati yung file ng AutoCAD pinapasa mo, di ba? No. Pero ngayon hindi na. Kasi dati nga naglalagay pa ako ng password sa AutoCAD, ikaw ba? Hindi ko ginagawa, hinahayaan ko sila. Ako marunong ako maglagay ng password dati pero ako lang kung marunong pa ako ngayon pero tagal na rin nun ha. Ito pa, minsan hindi ko maiwasan sagutin ng mga tanong ng client as per PM, ganito yan. Pero narinig niya raw sa akin is puro excuses and not assume responsibility. Ako yun. baka ako to ha. And I try not to do it pero usually ganun naman talaga ang totoo. Ayun nga, diyan ka matututo talaga ng white lies. Pero syempre nakakatunog din ng client. Na kung nagsisinungaling ka o hindi. Kasi syempre, actually hindi naman si client talaga eh. Si project manager talaga yung sa side ng client eh. Diba? Yun man talaga yung nakakaano nun eh. Alam na kung ginagawa mo ba ay tama. Dahil nag-project manager ka ba? Chay? Wala, sa sarili ko lang project. Sarili mo ng project, no? Pero minsan Pero minsan nasarap din maging project manager, no? Kasi mag-approve ka lang ng accomplishment report, di ba? Kung na-accomplish na ba, kung nasa tama ba yung per CPM nila, kung nasa tama yung schedule. Pero ang mahirap kasi doon yung
responsibility. Oo. Kasi once na ano yun, pwede kang palitan anytime eh. Oo. Kaya sa mga ano dyan, mga project manager dyan, maganda kayo, magkwento kayo dito sa Architox. Now, patapos na ang project and I admit na maraming aspect na hindi pasado sa standard ko pero I respect the contract din. And kung ano ang scope of work pero parang kinokorrelate niya yung mga hindi ginawa as a product of poor quality work. Gets ko naman, marami akong lapses and na-improve ko din naman pero may mga bagay kasi na gusto niyang pagawin na hindi ko naman kagad pwedeng gawin without approval ng higher up. Which is totoo. Di ba? Kasi kung anong mangyari sa kung anong mangyari sa project, kapag may si client may gustong patibag na pader, hindi mo pwedeng basta-basta papalitan ng ano yun. Kasi may cost yun. Or magpalit ng paint, may cost din yan. Kasi paano pag na-order mo na yung paint, tapos meron kang gustong papalitan ng ibang paint, hindi pwede yun. So, dyan papasok ang additives. Addendum. Tsaka, teka lang kasi parang ang problema kasi sa ganyan, syempre, alam ng rookie ka, ano yung ganyan, pupukpukin ka ng pupukpukin yan. Di ba, Chay? Oo. Talagang pupukpukin ka ng pupukpukin talaga yan kasi alam ng rookie ka. Lalo na yung sa mundo ng construction. Kapag mahina loob mo dyan, talagang lalamunin ka ng buo dyan. Oo. Kasi hindi lang basta-basta kasi, hindi ka lang basta-basta matututo sa mga, minsan nga mas natututo ka pa nga sa mga, sa mga skills eh. Yung mga nagkakarpintero, yung mga nag-ano, titingnan mo lang sila paano magtrabaho, matututo ka eh. Kasi meron silang mga diskarte na sa tingin pala nila sa plano, alam nila gagawin. Diba? Yung kunyari, sa pag-layout pa lang nung ano, ikaw minsan di mo alam paano i-layout eh. Alam mo yung tawag dito, yung process, pero sila, isang tingin pa lang nila, alam mo nila kung saan nila pipitikan yan, saan nila kukunin yung ano niyan, reference niyan. Yung mga ganung mga bagay, diyan magagaling yung mga yung mga skilled worker. Kaya dapat talaga yung mga skilled worker talaga yung kinakaibigan mo. For me kasi sila yung yung pero ingat din kasi minsan sila din yung gagago sa'yo. Yung May naka-encounter din ako na sinasabi nila skilled sila pero mahina sa katulad nung may pinagawa na cornice. Cornisa. Putang ginawa ang 45 degrees. Kumuha lang ng plywood, giniwang ganun. Sabi ko, paano mo nalaman 45 degrees yan? Wala siyang Di niya sinukatan, no? wala siyang base, wala siyang pinanggagalingang 45. Basta umiwanan siya pa 45 na yun. 45 na yun. Tapos ilalapat niya, gumagalaw yung ganun niya. So dapat meron siyang right angle. Oo. Wala siyang ginawang right angle eh. Dapat eskwalado, no? Oo, pang-eskwala. Hindi kasi minsan naman kasi makikita mo naman kasi yung dati sa company kasi namin, design and build din kasi yung design and build naman din kami dati sa Pilipinas. So, yung mga namin, talaga naka-screen diyan yung mga skilled sa hindi. Kaya malalaman mo talaga kasi si foreman siya kumukuha ng tao. Minsan talaga si foreman, tao niya yung ginagamit. Hindi yan basta-basta kukuha ng pucho-pucho na skilled. Talagang nakatrabaho na niya yun, alam niya na dumiskarte yan. Yan kaya minsan kay foreman ka di mo tututo eh. Ako kay foreman ako. Marami ako natutunan kay foreman. Pati pang babae natutunan ko kay foreman eh. dami ko. Pero ang hirap din kasi pala minsan kapag tulad namin dito sa puro documentation kami sa Macau, kami ni Mark. Minsan yung mga ginagawa na sa Pilipinas, wala na akong alam. Kailangan pa ma-refresh ako siguro. Kasi hindi ko na alam ang technology ngayon sa Pilipinas eh. Wala naman, ganun pa rin. Ganun pa rin ba? Kasi ang problema dito, kasi marami ng materials eh. Walang pamantayan sa skilled
Ang ginagawa pag matuto lang ng ano, galing lang sila ng ganyan, sabi nila skilled na sila. Tapos pag Mm. tinest mo, test wala. Kaya mahirap maghanap dito talaga ng skilled. Siguro Mm. sa mga corporate, yung malalaking construction talagang natitest nila na Mm. gawa kang ganito, doon makikita na skilled. Dito mahira kasi yung gumagawa lang doon sa may amin. Sasabihin nila, ayos yung alam nilang gawin yung dati nilang ginagawa. Kaya Mm. pag may ginagawa ka na hindi nila alam, wala na, hindi na nila alam. Parang Hindi na flood alam. parang flood control lang 'yan eh. Feeling ko lahat yan, Oo, hindi. Lahat yan de-skilled eh. parang, puta, yung naghihigop nga ng ano dito, ng baha eh. Inihigop galing sa ilog, itatapon sa ilog din eh. Gago. Tawag doon recycling. Ano naman to? Tangina. Tapos, maghahakot ng maghahakot ng basura sa ilog, gagano'n sa Paranaque, Oh, parang hinalo-halo lang ng parang aksaya ng pera, maputa. parang parang kinaukaw lang eh. Oo, pinakakaw ano yan, nagmemekos-mekos. Ayun talaga ang ano, ang corruption sa Pilipinas na mekos-mekos na. Isip na po. Anyway, ayun, sabi niya, wag ko daw ilagay yon na project kasi if tatawagan raw siya for referral, negative yung sasabihin niya. Tinatakot pa ako nung gaano kalakas word of mouth ganun. Si owner yun. Oo. Sa akin kasi meron ganyan talaga yung ano, yung parang sisiraan kaganyan-ganyan. Feeling ko si ano to eh, si PM to eh. Anyway, ayun sa feeling ko meron mga ganun eh, yung syempre sa construction naman kasi maliit ang mundo ng construction eh. Hayaan niya. Hindi, marami pa namang ano eh. Marami pa namang pagkakataon. Bata ka pa, kumbaga. Mabubulok din yung kumag na yan. Oo. Huwag ka matakot. Tuloy-tuloy ka lang. Di ba lagi natin sinasabi tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tatakutin kang ganyan. Tuloy-tuloy. Tatakot ka para hindi ka umalis sa kanya. Oo. Kaalilahin ka lang yan. Tapos ang bayad sa'yo, minimum lang. Oo, tangan ng gago puta. Which is ayun yung mali ko ng 6 years. Mali ko sa buhay ko. Oo, Kala ko kasi minsan kasi sa ano sa field natin akala ko yung loyalty is magbibigay sa iyo ng ano. Hindi so pala. yan. Hindi pala Pilipinas yun. hindi pala loyalty. Kailangan mo pa lumipat-lipat ka. It's fine kung tanungin ka ng HR na ba't ka palipat-lipat. Okay lang 'yun. Kesa naman yung nasa isang trabaho ka, tatanungin ka rin ng HR, ba't isang trabaho ka, hindi ka lumipat-lipat. Parang minsan ang gulo eh, no? Pag palipat-lipat ka, tatanungin ka ba't ka palipat-lipat. Ano yung personality mo eh. Kung pushover ka ba o naghahanap ka talaga ng pinipilit mo ginagawa ka para sa iyo sa sarili O mo. para umangat ka. Mga ka. O, kaya yun nga, di ba, parang ako, di ba sabi ko nga, sa Pilipinas, parang actually ilang company ba ako? Parang 2 company lang ako kasi sa unang company ko, 15 days lang ako. Lumayas ako. Kasi putya, pinasahod sa akin, magkano lang, 1.5 lang sa isang ano, kinsenas. Tangin na nilayasan ko. Sabi ko, tangin na 1.5, ibig sabihin 3,000 lang sahod ko isang buwan. So, Nilayasan ko, awol. Buti nakalipat ako sa isa, kung saan ako nagtagal ako ng 6 years. Nakakala ko yung loyalty is equivalent to ano, pera, hindi pala. Mabubulok ka lang pala sa isang company. Mas maganda pala yung ginawa ng ibang kasama namin na palipat-lipat. 'Di ba? Lalo na kapag meron kang mga classmates, kaya parang diyan mo maano yung connection mo sa mga classmates mo, kumbaga, "Uy, may opening ba diyan? Baka pwede ako diyan." Ganyan, 'di ba? Kaya yung pag college pa kayo, yung mga kasama mo ngayon sa Arki, dapat yung mga tight mong barkada yung mga yan kasi eventually pag graduate kayo, sila din yung hihingi mo ng tulong. pagpasok pa lang hanap ka na ng ano. Kaya yung magandang payo namin doon
nakikinig sa atin na sa Architox na naipasok nila yung anak nila sa architecture, yun yung magandang payo namin. Bumarkada kagad kayo. Basta sa pag-aaral, wag yung sa pambababae, wag yung sa mga gimmick-gimmick. Basta about sa aral, about sa architecture, okay lang yun, bumarkada kayo. Pero pagdating sa mga barkada, mga gimmick, mga babae or lalaki, kumbaga, enter at your own risk. Yun lang yung ano sa akin. And, ay, may edit pala. Ay, hindi, wala pala. Ayun, yun lang yung ano. Ikaw, ano pa masasabi mo doon, Chay? Kay ano? Yung sa... Huwag siya matatakot doon. Umalis siya. Papaniwala dyan. Buti sana kung siya lang yung ano. Di ba? Sa pagbata ka pa, hindi mo pa kailangan ng recommendation. Pag yung mga matataas na position lang naman hinahanapan. O kapag... Pero kung apprentice ka pa lang, okay lang yan. Oo, okay lang yan. Oo, pag Kaaral ka nga eh. Oo. Pero pag architect ka na, John, medyo mag-isip-isip ka. Medyo mag-isip-isip ka na noon pag architect ka na. Kaya yun. O Chay, meron ka bang ano dito? Meron kang tawag dito, ano bang ano, di ko na alam di ko na alam sasabihin ko. Meron ka palang ano dito, tawag dito, sobrang tagal na. Meron pa tayong ano, Architots sa episode na to? Anong Architots mo sa episode na to? Yun nga yung architects ko. Huwag siyang papaniwala dyan. Yun yung ano ko dyan. Huwag kang matakot. Gawin mo lang yung tuloy-tuloy lang talaga yan. Walang mga ano sa'yo. Mga salbahing tao yan, mabubulok din yan. Imbis na tulungan kang ano no, ginaganyan ka pa. Sabihin mo nga sa amin yung pangalan niya na may report natin, malpractice. Tanggalan na lisensya. Unethical malpractice. Ayun. Oh, meron ka bang ano, Architots? Wala na. O basta ano, Architots ko lang dito, no? Basta, syempre, nagsisimula ka pa lang, so minsan timplahin mo din kung sino yung magiging ina-apprentice mo. Kung tinatarantado ka ng ina-apprentice mo, ano yun mo? Pag lumipat ka, huwag kang magano sa isang apprentice lang. Kasi baka makuha, ano yun, Chay? I-reformat mo lang ng AutoCAD. Kasi problema kasi baka makuha mo yung ugali niya eh. Yes, tama. Baka makuha mo yung ugali niya eh. Mas maganda, sana wag mong makuha yung ugali niya. Yun lang yung inaano ko. Ayun, Chay, meron ba tayo Archie friends? Wala. Wala tayo Archie friends? Archie friends yung mga nurse doon sa ICU. Sana nakikinig sila, no? Tawag dito, may shoutout ka ba? Wala naman, no? Sila pa rin. Sila pa rin. Salamat sa pag-aalaga. Ano ba pag-aalaga ginawa sa'yo? Hindi, pag ICU ka kasi, pag nasa ICU ka, hindi ka pwedeng tumayo. Pag napupupo ka, papapupuin ka nila sa diaper. Bakit? Basta na pag nasa ICU ka, heart problem, bawal kang kumilos, effort. Talaga? Pwede mo lang kumain, matulog ka na. Pero hindi ako nagpaganon. Sabi ko, hindi, dalan mo ako ng dito, commode, yung parang portable toilet. Ayokong mag-eb sa ang tawag dyan, sa diaper. Pride pa rin, no? Pride. Oo. Hindi ko kaya akong kumilos. Ayan. Ano pa ba yung natin? Alam mo, talaga nakalimutan ko yung pinaggagawa natin dito. Chay, ano pala i-comment nila sa episode na to bago sila mag-comment?
Oo nga, no? Ano bang magandang... Sa kung natapos nyo itong episode na to, i-type nyo to sa comment section. Ano, Chay? Project management? Project management, yun. Kung merong at kung may kwento kayo kahit ano siya nakakatakot, laban, problema siya niya, gusto niyo mapagkulitan sa amin, just message us. Please follow our Sockmed, FB. Ay, baka manood naman kayo sa YouTube, play niyo lang. FB, YouTube, and TikTok, just type Architox Podcast, and for sure, we will pop out. At pagkatapos ibang podcast, kami naman, exclusive kami sa lahat ng podcast platform. Please, rate us 5 stars and comment after you listen to our episode. Ano yung yan, Chay? Ano muna i-comment bago Project management. Yon, please type project management, then comment after listen to our episode. If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else a dream into reality. Tuloy-tuloy na makatapos na kayo. Enjoy! Arts and architecture imitates and inspires life. On Happy Talks. Listen to Architox. Yon. Have a good health, Chay. Abot tayo ng 1,000 episode. Bye-bye! Bye!